Control ito, sa mga pasintabi ho, baka hindi kayo nakakaintindi ng Visayas word, o the Baweños word o Mindanaoan word. Oo, ako mismo konti lang ang alam ko. Oo, ako alamin niyo na lang ho ito, ha. Bini Abante! Flood control imong gipangita sa panahon ni Tatay Digong. Ariyo! Dala ang baha diya sa Manila, dala diri sa Davao. Oo. Huwag gawing biro ng iba yung trabaho ng House. Dahil seryoso ang House na tugunan ng kanilang tungkulin sa mamamayan. Na umuupo bilang representante ng taong bayan ay yung nanalo, yung pinili ng nakakarami. Pero alam naman po natin na hindi po nakakuha ng pinakamaraming boto itong si Abante. Pangalawang po yung pinakamataas na boto lang siya. At yung unang nanalo talaga na pinili ng mga mamamayan ng Maynila para maging representante nila, napadisqualify nitong si Benny Abante. Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Baho ni Jubante na hukay. Pulong Duterte sinampal ang mga project sa Davao. Pulong Duterte sinampal ang mga project. Ano daw? Parang ang labo ng title nito ni Robin. Baho ni Jubante na hukay, pulong Duterte, sinampal ang mga project sa Davao. Ewan ko sa iyo, Robin. Oo, mukhang puyat ka ata nung ginagawa mo yung title dito. At ito, Rimulya, pinabulaan ang umunoy pirmahan para sa meron palang mga pirmahang nangyayari, Parang hindi ata pumirma si Hire dito, Kaya nagalit siguro ito si Big John. DPW Sec Bunuan, walang balak mag-resign. Ano? Kada makmak na reklamo nang inabot nyo, Hindi ka ba mahiya-hiya? Sabi ni Aling Ledesma. Oo. Sampalin ka ng kahihiyan, dapat mag-resign ka na. Oo. Aling Ledesma, ayaw pa mag-resign. Oo. Abante versus 30, mainit na alitan sa pondo at flood control project. Yan ang bibigyan natin ng reaction maya-maya. Oo, ang ganda ng mga nababalita ngayon, ano? Wala silang tigil sa flood control budget. Pati Davao ngayon nasasali na sa usapan. Bakit? Wala silang makitang sagot doon sa multong ginawa ng mga durobo. Hahanap at hahanap ngayon ng pantapat o resback o ika nga may maibato. Ang kagaya ngayon, ang usapin ngayon ay napupunta kay Congressman Pulong dahil daw ang Davao ay binabaha. Saan daw napunta yung napakalaking pondo noong 2022? Ano? Tigilan nyo kami na paandar nyo. Ang ganda-ganda ng flood control ng Davao. Baka magulat kayo, Mismong taga Davao ang nagsasalita. Kaya ikaw. Tiko mo na lang yung bibig mo dahil kada post mo, kada comment mo, sampal ang inaabot sa'yo ng taong bayan. Napa-fact check talaga na yung baho nyo, talagang, mamaya may papakita ako sa inyong video. Baka magulat kayo kung, unahin na lang muna natin to para matauhan itong si Jubante. Ito yung sinasabi nyo na, pangit ang flood control ng Davao. Huwag kayong sinungaling. Napakaganda ng flood control. Ito, sa mga pasintabi ho, baka hindi kayo nakakaintindi ng Visayas word, o the Baweños word o Mindanaoan word. Ako mismo konti lang ang alam ko. Alamin nyo na lang ho ito, Bini Abante! Flood control imong gipangita sa panahon ni Tatay Digong. Ariyo! Dala ang baha diya sa Manila, dala diri sa Davao. Bini Abante! Flood control imong gipangita sa panahon ni Tatay Digong. Ariyo! Dala ang baha diya sa Manila, dala diri sa Davao. Di ba? Ang ganda ng tingnan mo.
walang basura, yung flood control maayos. Anak ng tipaklong ka naman kasi, oo, Jubante, ano nangyayari sa'yo? Ha? Silip-silipan, hindi wala kang makukuhang silip, sa mga taga Davao dahil magagaling, ang mga namumuno diyan. Walang bahid korapsyon. Ewan ko ba, mga paandar niyo, mga paeklat niyo, sasabihin niyo, ang Davao. Naku, kita mo yung isang kasama mo, lumuhod, at humingi na siguro ng sorry dito kay Yorme. Ay hindi ko nabibigyan ng reaksyon. Basta, kayo na hong bahala. Ako ayoko na magsalita patungkol diyan. Last ko na ito na magbibigay ng reaction doon. Basta dito tayo nakatutok. Sa kagustuhang imbestigahan ni Pastor Benny Abante si Congressman Pulong Duterte at ang naging flood control nito sa Davao City. Abay siya pala dapat ang imbestigahan. Pinasilip kasi ni Manila Mayor Isko Moreno ang listahan ng mga flood control projects sa Maynila mula 2022 hanggang 2025 na nagkakahalaga ng halos 14 billion pesos. Sa kabila ng bilyong pondo, kahit niya, hindi pa rin nilulutas ang problema ng baha sa lungsod. Sa press briefing sa City Hall, ibinunyag ni Mayor Isko na ilan sa mga proyektong iniulat sa website ng Office of the President na isumbong sa Pangulo ay wala umanong kaukulang permit mula sa lokal ng pamahalaan. Batay sa hawak na dokumento, narito ang breakdown ng alokasyon ng pondo. Sa unang distrito, 3.4 billion pesos. Ikalawang distrito, 2.59 billion pesos. Ikatlong distrito, 4.2 billion pesos. Laki. Ikaapat na distrito, 1.3 billion pesos. Ikalimang distrito, 1.1 billion pesos. At ika-anim na distrito, 2.6 billion pesos. What? Bakit bukod tangi itong sa 3rd district umabot ng 4 point something billion? Ngayon, sabihin nyo, saan napunta ang pondo ng flood control? Maganda ba? Bakit binabaha? 'Di ba? At yung usapin na, alam niyo man, eto hindi man ewan ko kung ano yung usapan diyan sa pag-aayos. Mayroon kasing bumisita dito sa tanggapan ni Yorme at parang pakiwari natin naka-smile na. Hindi natin alam kung ano yung pinag-usapan nila. Pero siyempre kung halimbawa, pag-aayos at para mapagtakpan itong mga 4 point something billion, ganun-ganun lang tapos na ang usapan, wala tayong magagawa. Oo. Hindi natin masisisi kung yun ang gusto nilang gawin. Bakit? Pagsiservisyo sa bayan ang hinahanap ng taong bayan. Pero, yung mga pagkakamali, dapat yun. Sa bagay, hindi naman pwedeng ilagay sa batas, sa kamay yung yung pagkakamali. Rules of law pa rin ang mangyayari. Kaya, siguro, kung makita nyo naka-smile siya doon sa opisina ni Yorme, hindi natin alam kung nangangahulugan na okay na sila. Yung usapin ng paano yun? Yung pandudorobo. Paano yun? Ako, malaking question mark din yun. Katanungan din sa akin yun. Paano yun? Hindi natin pwedeng pangunahan si Yorme kasi, siyempre, oo. Serbisyo sa kanya ang number 1 Oo, totoo naman yan. Kaya nga, love na love siya ng taong bayan. Paano yung mga dorobo? Paano masabi? Paano daw nasabi? Oo. Paano yung mga dorobo? Lalo na yung 3rd district, ang laki. Kaso nga lang, merong hindi nagustuhan ng nanunood o naniniwala. Meron lang hindi nagustuhan kasi naka-smile.
Ay, wala tayong pakialam kung naka-smile. Basta ang importante, lumabas ang bantot. Ha? Na, ang lalakas yung bumira kay BP Sara. Ano nangyari? Puros din pala kayo kabahuan. Hindi lang 125 million. Billion. 4 point something billion ang baho. Ano magagawa dyan? Ganyan talaga ang life. O ito, ipasok natin. Magandang birahan ito. Pinabulahan umano ang pirmahan. Baka doon nagkatanggalan dahil hindi pumirma. Oo. Itinanggi ni Interior Secretary John Vic Remulla ang umano'y insubordination ni dating Police Chief General Nicolas Torre na unang binalita dito sa Billionario News Channel. Oh. Ang bagong PNP OIC naman naglatag na ng direktiba. Narito ang agenda report ni Francis Polve. Sumagot na ang Interior Department sa isyu ng insubordination na isa umano sa mga ugat ng pagsiba kay Torre bilang hepe ng PNP. Yan ay matapos tumanggi umanong pumirma si Torre sa isang accomplished request para sa pondo sa pagpili ng high-powered rifles na nagkakahalaga ng 8 billion pesos. Para daw kay Torre, hindi ito para sa isang civilian agency gaya ng PNP, kundi para sa AFP. Sa opisyal na pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla, wala itong katotohanan. Paliwanag ni Remulla, may natanggap siyang unsolicited proposal para bumili ng 80,000 na unit ng mga armas para sa PNP. Sinabi niya na inatasan niya si General Torre na i-assess ang operational necessity nito. Pinaalalahanan pa raw niya si Torre na ang ganitong klase ng purchase ay dumaraan sa congressional insertion dahil hindi ito kasama sa National Expenditure Program. Dagdag ni Remulla, simula nang siya ay naupo bilang SILG, hindi siya nag-endorso ng anumang congressional budget insertion. Noong August 12, PNP anniversary, sinabi raw ni Torre kay Remulla na sa palagay niya hindi kailangan ang pagbili nito. Kaya pinakinggan naman raw ito ni Remulla at wala siyang direktiba na bilhin ang mga armas. Ngayong hapon, nagsalita na rin si Torre sa kanyang Facebook page. Pero hindi siya nagbigay ng detalye sa mga isyong nakapaloob sa pagkatanggal niya bilang hepe ng PNP. Pinasalamatan ng sinibak na Chief PNP ang kanyang mga taga-suporta. Anya, humuhugot siya ng lakas sa mga taong patuloy ang suporta sa kanya. Pinasalamatan din niya ang mga taong naawa sa kanya, gaya ni dating PNP Chief at Duterte ally na si Senador Bato de la Rosa. Salamat din sa mga naawa sa akin. Ngunit hinihiling ko sa inyo, huwag niyo akong kaawaan. In spite of my abrupt removal as Chief of the Philippine National Police, okay po ako. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Sila. Paano yun? Paano yun? Anong gagawin natin dyan? Yung pagbaha, sino may kasalanan? Kaya nga sabi, hindi problema ang baha. Ang problema sa bansa, yung mga korap. Diba? Ang baha, kayang solusyonan. Kaya nga meron pera, may pondo. Kaso nga lang, yung pondo, hinahakot ng hinahakot. Nagkakaroon ng sabuatan, nagkakaroon ng anomalya, nagkakaroon ng ghost project na hindi milyon ang halaga, kundi bilyon. Yun ang number 1 na problema. Kaya itong makapal ang muka ng mga kontratistang kongresista, bukas abangan natin, Monday, simula na ang investigasyon ng Blue Ribbon patungkol dito sa mga dorobo na mga kontratista. Nabubulol na ako. Na mga kontratista. Aalamin natin kung sino yung aaten sa hindi aaten. Pag hindi umaten, sabi ni Manong Cheese, padala ng warrant. Oo, kasi nakakahiya na ho. Kung gagawin lang moro-moro itong investigasyon at bandang huli walang mapapanagot, agoy. Talagang, ang pinanood nyo ay isang premier movie. Movie marathon. Siyempre naman, ito sa atin lang, andyan si Senador Marcoleta. Hindi naman hindi naman ganun-ganun na lang yan. Diba? May mananagot for sure dyan. Kung hindi man makulong, makakaladkad ang pangalan. At wala nang maniniwala na iboto pa. Diba? Sino ba naman maniniwala sa, kita mo nga yung taga Laguna. Diba? Talo. Yung mayabang na mahilig mag-contempt, talo. Diba? Nagulat na lang tayo yung taga Maynila.
nanalo. Bakit? Nanalo sa COMELEC. Sa COMELEC lang siya nanalo. Oo. Walang balak mag-resign. Bakit wala kang balak mag-resign? Saan damakmak na ang problema mo? Maski si Mayor Belmonte, sinabihan ka na. Anong ginawa mo? 'Di ba? Sinabihan ka na dito sa mga pondo na nasasayang, pero wala ka pa ring kahapon yun, yung kagabi balikan niyo yung video na yun. Pasok. Hindi ko tatakbuhan ang mga issue sa DPWH. Yan ang paninindigan ng kalihim ng Department of Public Works and Highways sa mga isyong bumangon, pangunahin ng anomalya sa flood control projects. Si Fe Bakunawa, magbabalita. Nanindigan si Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan na hindi niya tatakbuhan ang isyong kinakaharap ng pinangungunahang ahensya. Sa video message na ibinahagi ng DPWH sa kanilang opisyal na Facebook page ngayong araw, ipinabatid ni Bonoan na wala rin siyang balak na mag-resign sa pagiging kalihim ng ahensya. Meron nga nananawagan sa akin na ako po raw ay mag-leave o kaya po ay mag-resign dahil po sa isyong ito. Yan po sana ang madaling gawin, mag-resign o talikuran ko ang problema. Pero hindi po ang pag-alis o pag-iwas ng responsibilidad ang tamang paraan ng paghahanap ng solusyon. Ano ang solusyon? Ubusin. Ganun ba? Hintayin muna bago maubos. Ng tipaklong talaga. Tama na. Kasi alam nyo sa ibang bansa, lalong-lalo na sa magandang bansa, pag sila ho ay nababalitaan na merong kurap, nagre-resign na. Sa kahihiyan. Dito hindi pa, kapalan ng pes. Kung gaano kakapal ang pes mo, ganun din kakapal ang bulsa mo. Nantipaklong naman, totoo yan. Prime Minister sa New Zealand, kapag nabalitaan na nangungurap, nagre-resign. Dito hindi. Bahala kayo dyan. Basta ako, hindi ako mag-resign. Basta ako, masaya. Diba? Alam nyo ang number one problema dito? Kung ano? Ayan. Yang mga magagaling na magnanakaw sa kaban ng bayan. Bakit hindi niyo panagutin yung binabanggit ni Bibi Sara na yung may hawak ng pondo? Bakit tahimik sila ngayon? Wala sila sa di ba? Wala sila sa ere kasi pinipilit nilang manahimik para hindi sila masangkot. Kasi once na magsalita sila, may bubungkal na naman sa baho nila. Magaling ang estratehiya. Magaling ang advisor nung dalawa na yon. Manahimik lang kayo. Ang issue na yan eh. Pag binungkal nyo yan, nakipagdaldalan kayo, nakipagdebate kayo, sigurado, maraming mambabasa nyo, mahalungkat lalo ang baho nyo. Napansin nyo ito yung taga Leyte, yung congressman, di ba, umalma. Dahil daw nadadawit, parang umalma siya nung kay Mayor Magalong o ano ngayon. Ayan na. Nagkadawit-dawit ng pangalan. Sangkot pala di umano. Naku, ayun, yung mayor nagsalita. Kaya, yung advisor nyo, galingan nyo. Ang ginawa, tahimik ka lang. Para yung pangalan mo, wala masyadong bantot. Totoo nga. Hindi ngayon maugong ang pangalan ni Balulong. Walang ka-ere-ere ang pangalan ni Balulong. At bakit? Protektado ng kanyang kumpanya di umano, sabi ni Aling Ledesma. Wala silang issue kay Balulong kasi yung nagpapasahod sa itong mga yung mga ibang stream na yan eh. Pasok natin to. Abante Duterte, mainit na alitan. Mali. Hindi natin nalipat. Umalag ang kamera sa panibagong mga banat ni VP Sara. Ayon kasi sa bise, hindi lang ang flood control projects ang kinukurakot, partikular sa kamera. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Patunayan ang mga aligasyon laban sa mga kongresista. Ito ang hamon ni House Spokesperson Attorney Princess Abante sa mga nagsasabing sangkot ang ilang miyembro ng Kamara sa mga anomalya sa likod ng flood control project. Si ate naman, para naman tumbulag eh. Wala pa bang patunay ate? Patunayan na lang sa... Ano ba yun? Marami na ho nagsasalita. Mismong DPWH Secretary nagsalita na meron ghost project. Diba? Hindi aligasyon yan. Totoo yan. Wag naman sana magbulag-bulagan.
Ito ay realidad. Ito ang katotohanan. Eh, defensive means, ano ba yun? Tuloy nyo. Defensive means is, Yes. Paliwanag ni Abante, tinatanggap naman daw ng Kamara ang mga kritisismo, pero sana raw ay hindi ito blanket accusations. hindi siya blanket. Actually, sinabi na yan sa hearing nung pumunta si Secretary Bonoan sa pagdinig ditong kay Blue Ribbon Committee, Chairman Marcoleta. Napag-usapan na yan. Di ba meron nga siyang nabanggit na Goose Project at may mga sangkot. Oh. At totoo nga. O kita mo sa Batangas. Di ba? Representative ng Batangas noon na si Buhangin ba yun? Ngayon ipapatawag sa ADOS. Sa Maynila. Di ba may usapan ba? Sa Quezon may usapan ganun eh. Hindi naman yan, alam niyong sabi nga ng matatanda, paulit-ulit na lang sinasabi. Kung wala hong usok, walang apoy. May apoy, may usok. If merong may sala, pangalanan at magbigay ng preba. Ay, hindi pwede yun, ate. Hindi yung papangalanan mo, hindi sa right venue, mali yun. Ang tawag mo doon, paninira. Kaya wag, mali naman yun. Mali yun. Papangalanan yan in the right proper forum. Kung meron man ganun, ipatawag sa ipatawag at papangalanan. Pero yung papangalanan mo, na magpambibintang yun, ate, pwede kang makasuhan nun. Wag ganun. Iba. Hindi yun. Kung tumatanggap sila ng kritisismo, okay yan, good yan. Pero yung sasabihin mo na itong si BP Sara ay magsasalita at papangalanan kung sino, pambibintang yun. Wala pang matibay na ebidensya. Pag ipatawag si BP Sara dun sa right venue na ipapatawag siya, doon niya sasabihin. At kung sino naman na ipatawag nyo, o patawag si Mayor Magalong, o si Senator Lacson, ipatawag nyo at magsalita in a right venue, yun, goods yun. Pero magsasalita sila na, ito si ano, korupto, ito. Mali yun. No? Yun lang. Comment lang yun. Huwag buong institusyon kasi hindi buong institusyon dapat ang madadamay sa pagkakamali ng isang tao. Ano ba kasi ang pangalan ng mga, yung buong house? Di ba Kamara? So, hindi naman lahat, porkit Kamara, buo na. Sabi nga ng iba eh, pag hindi ka tinatamaan, wag kang aaray. Umaray ka, ibig sabihin sa pool. Yun lang. Nito rin ang naging sagot niya kay Vice President Sara Duterte na nagsabing pinaghati-hatian daw ng Kamara ang bahagi ng pondo ng Department of Education. Pangalanan, hindi naman pwedeng mag-akusa lang, especially she was former DepEd Secretary, maybe she has records of that, then present it before the Congress. Natin, in fairness medyo yung skin natin okay na. Yun lang na-notice natin na tayo naman reactionista. Hindi katulad dati, yung unang salang mo ate, ma'am, boss, amo, manager. Talagang nakakagulat. Nasya kami. Spokesperson pala ito. Pero ngayon, medyo nagiging blooming ka na ate. Credit ito sa'yo Oo. Pero yung papangalanan, in a right venue, no? Saka mahirap din magpangalan kung hindi naman umaray. Magsalita muna yung umaray. Binatikos din ni Abante ang pahayag ng bise na sarswela lang daw ang kinakasang investigasyon ng Marcos administration patungkol sa flood control projects. Hindi naman ginagawang biro ng House of Representatives ang kanilang tungkulin. Huwag gawing biro ng iba yung trabaho ng House dahil seryoso ang House na tugunan ng kanilang tungkulin sa mamamayan. Anya, Ganun pala. Akala namin nagkukwentuhan lang. Oo. At ano ba yung mga usapin pa na dapat nyong malaman? Ito kasi mga bagay-bagay na ito nasa House na sila ang mag-iimbestiga sa kapwa nila kongresista kung sino man yung nadadawit na merong anomalya sa flood control, parang hindi yan yung proper na tamang ba tawag dito? Na tamang ilatag ang investigasyon. Dapat diyan kumuha sila ng third party. Kumuha sila o kaya ilatag nila sa Senado o kaya pwedeng sa Senado na lang. Ilang committee sa Senado
Oo, magbuo pa sila. Kagaya nito si ano, gusto magbuo ng isang committee. Meron na nga ang Blue Ribbon. Gusto pang si Koki. Si Koki ba yun? Oo, Koki. Gusto pang magbuo ng isang committee. Parang tatalunin pa ata si Senador Marcoleta. Oo, gusto nyo, gano'n na lang. Pero sa Kamara, problema kasi yan eh. Ang mangyayari dyan, si kumpadre, si pare, o si Ninong, andyan lang yan, paikot-ikot lang yan sa Kamara. Magkakaututan dila yan. Baka pagdating ng araw, yung investigasyon na yan, kwento na lang. Oo, nangyari yan noon eh. Wala rin nangyari ngayon. Ganun ang kwento. Di ba? Di ba? Kaya itong Representative Puno, kita mo si Representative Puno, representative ito ano sinasabi nito ni ma'am? Binunyag umano, modus sa pagduduktor ng pondo ng DPWH. Binunyag niya. Yung sa Kamara, yung usapin, bakit hindi, Anmo ang dahilan bakit laging natuturo dito sa DPWH. Kasi kasabwat daw si baka mamaya maturo ang pangalan, madali yung pondo na tinago di umano. Kinwestiyon ni House Deputy Speaker Ronaldo Ronnie Puno ang sistema ng paglalaan ng pondo ng Department of Budget and Management. Hindi pa man tapos ang usapin sa umano'y 2025 insertions, may nasisilip na ring mga buta sa 2026 proposed budget. Ang agenda report hatid ni Mavic Trinidad. Hindi pa man nagsisimula ang investigasyon, panibagong modus na naman ang ibinunyag ni House Deputy Speaker Ronaldo Ronnie Puno. Yan ay kung paano naduduktor ang budget na inilaan para sa mga infrastructure project ng DPWH. Sabi ni Puno, isa na namang bangungot ang kinakaharap nilang mga mambabatas kung paano makakaabot ang pondo sa kanilang mga nasasakupan. Malabo daw kasi ang proseso ng paglalatag ng Department of Budget and Management o DBM sa pondo ng National Expenditures Program. Dahil dito, nais niyang paimbestigahan kung ano ang tunay na papel ng DBM sa paglabas at pagpigil sa pondo ng mga ahensya ng pamahalaan. Pag malabo ang mga proseso, nagkakagulo. Pag nagkakagulo, dyan umiiral at lumalaganap yung mga salbahe. Partikular na inihalimbawa ni Puno ang 2026 budget na inilaan ng DBM sa pagpapagawa ng mga proyektong pang-infrastruktura ni Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro. Nakita sa National Expenditure Program na lahat ng proyektong pinaglaanan ng pondo ng DBM sa Marikina ay tapos ng lahat ng DPWH. Pero ang kaisa-isa daw na proyektong kailangang pondohan matapos itong dalawin ng Pangulo ay hindi binigyan ng budget. Bigyan ako ng kopya ng district engineer pag-submit niya. Nagkaroon din ako ng kopya ng report ng regional director nung sinabit nila sa national. Alam mo kung ano natanggap namin? Okay. Number 1, yung mga lahat ng flood projects, doon sa, kung pamilya ko sa Antipolo, yung baha sa amin, yung Barangay Mayamot, Munting Dilaw, at saka Mambugan, hindi ba? Ngayon, maniwala kayo, lahat ng projects doon, nawala. Bakit? Ghost project. Kinuha nino. Alamin natin yan sa mga susunod na kwento. At dito tayo tumutok kay Atty. Haro Roque kung ano ang kanyang ganap dito sa Dahig. May banat siya kay Jubante. Sa akin, talagang gusto ko mag-spokes hour ngayon. Bakit? Kasi kahapon, nagsalita itong si Abante na kinakailangan daw ay tingnan ni Mayor Baste Duterte ang mga proyekto ni Congressman Pulong Duterte sa syudad ng Davao. At ang parang pinapasabi o sinasabi ni Abante ay marami daw anomalya sa mga proyektong yan. Well, sumagot man po si Mayor Pulong dyan. At ang sabi nga niya ay lahat ng kanyang mga proyekto ay fully accounted for, walang ghost projects. Tama. At bagamat hindi pa rin natigil ang problema sa pagbaha sa Davao City, lahat naman po ng proyekto para sa flood control ay natapos. No? At pagamat bumabaha pa rin, mabilis naman na bumaba ang tubig pag bumabaha sa Davao City. Pero kinwestiyon din ni Congressman Pulong, ano bang karapatan ni Abante magsalita? Hindi na siya nanalo ng isang eleksyon. Alam niyo talagang tama si Kong Pulong. Kasi sa eleksyon, ang dapat na umuupo bilang representante ng taong bayan ay yung nanalo, yung pinili ng nakakarami. Pero alam naman po natin na hindi po nakakuha ng pinakamaraming boto ito si Abante
Pangalawang pinakamataas na boto lang siya. At yung unang nanalo talaga na pinili ng mga mamamayan ng Maynila para maging representante nila, napadisqualify nitong si Benny Abante. Well, unang-una po, malungkot yan. Dahil nabaliwala ang mandato ng mga taga-Maynila sa distrito ni Abante. Pangalawa, buong akala natin dahil nga hindi naman niya nakuha ang mandato ng taong bayan at dahil malakas siya sa COMELEC, malakas siya sa liderato ng Kamara at siya'y nakaupo rin bilang congressman, siguro naman. This time around, pangalawang beses niya na umupo, pangatlong beses niya umupo bilang kongresista, Tama. gagamitin naman niya sa tama kanyang posisyon. Pero ito, wala nga siyang mandato, binanata na naman itong si Congressman Pulong, no? At ang ini-insinuate, mali daw nga ang paggastos ng mga pondo sa infrastruktura. Well, una, no? Taapatan lang, wag sana pong magmalinis ang Abante. Yun. Siya po talaga ay sinasabi niya, alagad ng Panginoon bilang isang pastor, pero paano niya nagawa na ipagpilitan ang sarili niya sa isang posisyon na alam niya, kinakailangan magkaroon ng mandato ng taong bayan. Tama. The voice of the people is the voice of God. Sinuway niya. Sinuway niya dahil hindi naman siya pinigyan ng mandato ng taong bayan and yet nagpumilit na umupo bilang representante. Paano ka matatawag na representante? Samantalang wala kang mandato galing sa taong bayan, no? Di ba po? Malinaw yan. At pangalawa, nagmamalinis pa. Naku, sa totoo lang po. Kayong mga district congressman, alam niyo po yan. Nagagalit si Richard Gomez, bakit daw linalahat? Pero ang katunayan, walang korupsyon kung walang relasyon ang mga district engineers sa mga district congressman. Yun. Dali. Talaga pong yung relasyon na yan ang pinagmumulan ng korupsyon sa infrastructure projects. Kasi nga, itong si district congressman nagsasabi na hindi mapupundohan ng kahit anong proyekto sa kanyang distrito kung hindi dahil sa kanyang partisipasyon sa pagbubuo ng pantaunang General Appropriation Act. At dahil dyan, dapat may SOP siya sa lahat ng mga infrastructure projects sa kanyang distrito. Dati-rate, para lamang doon sa mga proyekto na sakop ng jurisdiksyon ng district engineer hanggang 200 million. Pero ngayon, ang balita ko, lahat na ng proyekto sa kanilang distrito, bagamat maliliit ang porsyento, pag mahigit pa sa 200 million, dapat nagbibigay na kay congressman. Ha? Grabe ah. Talaga? Kailangan magbibigay kay congressman? Ganun ba yun? Anak ng bugi naman. Kaya naman pala, namimihasa. Ano? Kaya umabot kayo sa video natin ito. Ayan, pakilike and share ha. Hanggang sa muli ha. At ipagpapatuloy natin yan, ha, yung usapin na yan, mamaya. Ha, hanggang sa muli. Bye-bye!